everyone, this is Coach Patty at ipapaliwanag ko lang ngayon paano tayo makinabang sa parating na Bitcoin halving bilang affiliate marketer ni Royal Q. So ano muna ang Bitcoin halving? Ang Bitcoin halving or block halvening ay nangyayari every 4 years or 210,000 blocks on Bitcoin blockchain. Ito ang proseso para ma-regulate ang amount ng Bitcoin reward na ini-issue sa mga miners. Ang mga miners ang tumutulong na ma-validate ang transactions at ma-secure ang buong Bitcoin network. Dahil nga ang Bitcoin ay decentralized electronic peer-to-peer cash system, ibig sabihin walang middleman or nagkukontrol ng transaction gaya ng gobyerno, hence miners came into existence. Ang pag-participate ng mga miner para ma-maintain ang Bitcoin network sa pamamagitan ng pag-solve ng complex mathematical puzzles para ma-validate yung transactions at makapag-add ng bagong block sa Bitcoin chain. Their efforts is how new Bitcoins are introduced into circulation and in return ay magkakaroon sila ng block reward. Nung na-launch ang BTC, ang block reward ng mga miners was 50 BTC per block. This means that every time a miner successfully added a new block of transactions to the blockchain, they were rewarded with 50 Bitcoins. Noong 2012 halving, 25 BTC. Noong 2016 halving, 12.5 BTC. Noong 2020 naman ay 6.25 BTC. At ang expected na halving is 2024 at ang block reward nito ay 3.125 BTC. Ang Bitcoin po ay may maximum supply na 21 million coins. After na mina lahat ng coins, there will be no more Bitcoin to be created. Kaya every 4 years ang halving dahil ang pagmina per block ay aabot po ng 10 minutes and there are 210,000 blocks ang ma-add sa blockchain, making Bitcoin the most scarce asset at the same time valuable asset ito dahil deflationary ang Bitcoin and other cryptocurrency. So as that demand increases, tumataas ang value ng Bitcoin or remain constant. The estimated last halving is year 2140 po to reach miners 0 blocks reward. Every halving season ay may pagbaba at pagtaas ng value ng Bitcoin and so other coins. So the halving po is periodical and is programmed into the Bitcoin's code. So bakit ito ginagawa? Ang conventional fiat currencies natin gaya ng peso ay piniprint ng gobyerno or bangko sentral kung saan nagkukos ito ng inflation. In Bitcoin's case, the total supply ay nakamax out sa 21 million BTC. Ang pagprint ng extra fiat or pera ng gobyerno ay major cause po ng inflation. So patuloy na nagpiprint ng gobyerno pag tumaas ang demand ng fiat, pero ang value nito ay bumaba at ang purchasing power ng tao ay mababa na din ang value habang tumatagal. So meanwhile po, ang value ng Bitcoin ay tataas pag tumaas din ang demand. Ibig sabihin, more people will start to use Bitcoin. At ang pagbaba ng supply or magsistay into flat, ibig sabihin, no more Bitcoins are printed or to be created po. This makes Bitcoin similar to gold, which has limited supply and cannot be printed or artificially created. Bakit nga ba ang cryptocurrency ang the best na i-trade or best asset na dapat mong ma-accumulate compared to gold, forex o stocks? Una, decentralization and trust. Ang aim po ng cryptocurrency ay ma-eliminate ang central authority gaya ng gobyerno o bangko para ma-oversee at ma-verify ang transactions. Ang decentralized nature ng cryptocurrency ay intended to reduce the risk of fraud, censorship, and manipulation po. And second, yung financial inclusion. Ang cryptocurrency ay nagpo-provide ng access sa financial services sa mga tao who are unbanked or underbanked. Mga tao sa ibang rehiyon na hindi pa well-established ang kanilang banking infrastructure ay pwede nang gumamit ng cryptocurrency and can participate in the global economy. Number 3 po is yung lower transaction cost. Ang traditional financial transactions ay ma-involve na intermediaries gaya ng bangko kung saan may matataas silang banking or transaction fees and other charges. Cryptocurrencies with their decentralized nature
can potentially reduce transaction cost and increase efficiency. Number 4, yung anonymity and privacy neto. Cryptocurrencies offer a degree of anonymity and privacy in transactions. While this has positive aspects, it has also raised concerns about the potential for illicit activities. Number 5, yung limited supply. Halos lahat ng cryptocurrencies, including Bitcoin, ay may cap supply. For example, the total supply of Bitcoin is limited to 21 million coins. This scarcity can contribute to the perceived value of cryptocurrencies. Now, as affiliate marketer, paano ka makikinabang sa darating na Bitcoin halving? Kaya tayo nag-a-affiliate or nagbibuild ng community dahil gusto natin mapalaki ang trading capital natin through the subscription rewards ng Royal Q. Tama? Sa trading, pag malaki ang capital mo, malaki din ang profit para passive income ka sa trading or kumikita ka ng 10,000 per day, ay dapat may trading capital ka na 2 or 3 million po. Ang tanong, may 2 or 3 million ka ba? Ang value ng Bitcoin ngayon ay $34,000. May capital ka ba to accumulate 1 Bitcoin? Kung wala ka niyan, wala kang maaani or hindi ka makikinabang sa galaw ng market next year, which is bull run. Paano tayo makikinabang sa darating na Bitcoin halving bilang isang ordinaryong mamamayan or bilang isang affiliate marketer? Pag ikaw ay subscriber na ni Royal Q, as simple as mag-build ka ng maraming community of subscribers. At sa pag-build mo, may kaakibat iyan na rewards. Tama po, depende sa kung ano na ang rank mo. If V1 ka, unlimited 30 USDT per bot activation. Pag V2 ka naman, 40 USDT per bot activation. At pag V3 ka na is 50 USDT per bot activation and so on and so forth. Now, paano mo matitake advantage ang halving next year sa pagbibuild lang ng community? Ganito yon. Ang Bitcoin halving ay isa sa pinaka-significant na event sa cryptocurrency space. Ito ang pagtaas ng price ng Bitcoin. Ibig sabihin, ang galaw ng market ay naka-uptrend. Ibig sabihin, mataas. Ang last na Bitcoin halving ay 2020. So kung ano ang galaw niya last year ay similar lang din next year according to experts. Dahil tataas nga ang value ng Bitcoin at ganun din ang ibang cryptocurrencies. At ang kadalasang behavior ng mga investors, traders or crypto communities ay una, tataas po ang trading volume ng crypto market. Bakit? Dahil ang mga traders may be more active as they try to position themselves to take advantage of the potential price movements. Number 2, yung speculation and price volatility. Dahil marami ang mag-speculate sa price movement ng Bitcoin na naging dahilan, ito na ay volatile ang movement sa market. At isa pang kadahilanan na ang mga traders ay mabilis mag-react sa mga news at pinipredict ang galaw ng market. Number 3, FOMO or fear of missing out. Dahil papalapit na ang halving, marami ang natatakot na na-miss nila ang opportunity sa pagtaas ng presyo ng Bitcoin na pwede sana silang mag-gains or kumita. This fear can drive increased buying activity. And number 4, increased media attention. Dahil magalaw ang market at lahat kumita, nagsiselebrate ang buong crypto space. Ibig sabihin, mag-iingay or maingay talaga ang social media, news at kahit saang channel or platform man iyan. Ang ordinaryong tao ay maku-curious dito at pasukin na rin ang mundo ng crypto that will lead to increase in crypto adoption. Number 5, yung altcoin movements. While BTC or Bitcoin ang pinaka-focus sa halving pero dahil siya ang pinaka-dominant na crypto, altcoins or alternative cryptocurrencies may also experience increased activity dahil ang mga traders or investors ay chance nila ito na may diversify ang kanilang portfolio. Marami pang rason pero yan lamang ang mga rason na ikaw bilang affiliate marketer ni Royal Q ay i-take advantage mo dapat ang pagbibuild ng community or i-share si Royal Q dahil pagdating ng halving, maraming tao ang gustong pasukin ang crypto dahil nga nagpa-panic buying at FOMO sila. Wala silang ibang way kundi mag-Royal Q para mahabol at makaposisyon sila sa bull run. Dahil kung magmamanual pa sila ay hindi na aabot dahil magti-trading course pa yan. Aaralin ang mga patterns, indicators, charts, etc. Ang tanong, if next year ka pa mag-build ng community mo, too late na dahil aabutan ka ng bear market. At alam naman natin na mahirap magpa-subscribe pag bearish ang market. Halimbawa na lang na si Juan ay may 3 affiliate marketers.
Ibig sabihin, taga-promote ng Royal Q at si Pedro naman ay may 20 ka-affiliate marketers. Ang tanong sa next halving, sino ang kikita ng malaki? Siyempre si Pedro, tama? Kasi marami siyang promoter ni Royal Q. Kahit saang lugar may promoter at educator siya. Mabilis ang pag-rank up mo pag marami kang V1 at V2. At ang business natin ay may law of leverage na tinatawag. Ibig sabihin, you multiply your effort and time to other people. Paano mo ma-multiply kung hanggang ngayon V1 ka pa rin? So, pagdating ng 2028 na halving, either V5 or V6 ka na yan. That is 5th halving ng Bitcoin. 6 years later, mabilis ka na lang mag-accumulate ng Bitcoin and other cryptocurrencies dahil kumikita ka na ng 500k per day. In just 4 days, kung ang price ng BTC by that time is 2 million, in just 4 days po makakabili ka na ng 1 Bitcoin. Ito ang option natin para sa ating mga ordinaryong tao na walang malaking trading capital. To get there, V6 po ay hindi madali. We have to work smarter and harder and attend more trainings dahil ang industriya natin na kinabibilangan ay sobrang malawak po. We have to self-learn and do our own research para pag wala ang ating coach, alam natin paano gawin ang business. Royal Q is a business po. Treat this one as a serious business. Royal Q is our avenue para magkaroong buhay ang ating mga pangarap na matagal na pong natutulog. So kung V1 ka pa hanggang ngayon, abay galaw-galaw ka na. Ito na yung opportunity natin na mag-take off. We cannot afford another 4 years po to wait na sa 2028 halving pa tayo gagalaw. Trabahuin na natin ito kapatid, no? Lagi mong tandaan na nandito lagi ang community natin, ang mga coaches natin to guide us kung saan tayo nahihirapan. Hindi tayo mag-isa sa business. Ang pangarap ay hindi lamang dinidaydream kundi tinatrabaho po. Take action, take massive action, take consistent and massive action. Just take action kapatid, yan po yung pinaka-first step. Bakit po ito SMART goals or feasible or workable po siya? Kasi po, nagawa ng international community natin gaya ng Malaysia, Uganda, at iba pang bansa na mag-rank up. May mga resultado na tayong tao sa Royal Q. We have 22 V6 already. We have V2 and V3s in the Philippines sa community natin. Hindi ka mapapahiya sa subscription business natin dahil unique ito at may track record ang ating robot. Sa team pa natin may sistema na tayo. Copy-paste mo na lang, susundan mo na lang. Free ang ating mga trainings, may daily, weekly, monthly tayo na mga activities, online man yan or offline, may mga roadshows pa tayo. Binibigyan natin ng value ang mga trainings dahil malaga ito, dahil dito tayo natututo. Hands-on at magagaling po ang ating mga coaches, ang ating mga leaders. Kumbaga sa bahay, pulido na ang pundasyon, may mga kagamitan na, fully furnished na, yung titira na lang yung kulang. Ikaw na lang po ang kulang. So anong gagawin mo? You have to position yourself ngayon pa lang para lahat po tayo mag-rank up next year. So God bless po. At sana marami kang natutunan sa simple kong paliwanag about Bitcoin halving at paano tayo makinabang dito bilang affiliate marketer po. Once again, this is Coach Patty. Maraming salamat po.